Sobrang nakakagalit at nakakalungkot ang documentary na ito. Pag-usapan natin ang documentary na Dear Zachary na sobrang nakakadurog ng puso, yung twist sa kwento na to. Tungkol itong documentary na ito kay Andrew Bagby na isang taong malapit sa lahat. Siya sa mabuting mga magulang na sina David and Kate, meron silang malaking pamilya, marami siyang mga kaibigan kasi nga sobrang mabuti at masiyahing tao itong si Andrew Aral siya ng pagiging doktor at ang pangarap lang naman ni Andrew ay makatulong nga sa maraming tao at makapagligtas ng maraming buhay. Sobrang daming nagmamahal kay Andrew kaya naman on November 5, 2001, magugulat nga sila nang matagpo ang wala ng buhay itong si Andrew matapos nga siyang mabengbeng ng ilang beses. Gulat man yung mga kamag-anak niya pero alam na nga nila agad kung sino nga yung suspect at gumawa nito kay Andrew at ito nga yung ex-girlfriend niyang si Shirley Jane Turner. Magkarelasyon sina Andrew and Shirley noong 1999 and okay naman sila noong una despite having an age gap ni si Andrew ay 28 pa lang at si Shirley ay 40 years old na at meron na nga 3 anak. Yun lang, maraming may ayaw dito kay Shirley kasi sobrang obsessed and possessive nga siya kay Andrew to the point na kahit kanino nagsiselo siya and kinokontrol nga niya masyado itong si Andrew. Araw, nag-decide si Andrew na makapaghiwalay na nga kay Shirley and syempre, hindi nga to nagustuhan ni Shirley. November 5, 2001 sa isang lugar na halos walang tao, tinapos ni Shirley ang buhay ni Andrew gamit ang isang bengbeng kung saan na-trace naman agad ng mga pulis na si Shirley nga ang gumawa nito kay Andrew. Agad na inaresto nga itong si Shirley at dinala nga siya sa korte kasi nga patong-patong na yung mga ebidensya sa kanya Ang bengbeng ni Shirley ay tugma nga sa ginamit kay Andrew and meron ding sinabihan si Andrew na makikipagkita nga siya kay Shirley bago nga siya nabawian ng buhay. Iba-iba nga yung kwento ni Shirley and sinasabi pa nga niyang nasa bahay lang daw siya even though yung phone records niya nasa iba't ibang lugar siya pati na mismo sa kung saan nga nategi si Andrew. So siguro iniisip nyo sa sobrang dami ng ebidensya, automatic na makukulong na agad itong si Shirley. Pero sadly, hindi nga siya makukulong and makakalaya nga din siya agad. Somehow pinalaya nga nila itong si Shirley kahit sobrang obvious na pinagplanuhan and siya nga yung tumegi kay Andrew Sabi pa nga nila hindi naman daw delikadong pakawalan sa society itong si Shirley kasi nga daw nategi na daw ni Shirley yung taong gusto niyang itegi What? Since nabawian na nga niya ng buhay yung taong gusto nga niyang bawian ng buhay at ito nga si Andrew, hindi na daw siya uulit na gumawa ng ganong krimen. And so alam mo yon, nakakabaliw lang yung argument na yon. Siyempre sobrang nagalit yung mga nagmamahal kay Andrew, lalong-lalo na nga yung mga magulang niya. Pero dito na nga sila mas magugulat nang malaman nilang buntis daw etong si Shirley. Malabas na nabuntis nga ni Andrew etong si Shirley and syempre yung mga magulang nga ni Andrew, nag-aalala nga sila sa buhay ng apo nila kasi nga yung nanay nito yung bumawi sa buhay ng anak nila Given the circumstances, who knows kung ano yung kayang gawin ni Shirley doon sa anak niya given na binawian nga niya ng buhay yung tatay ng anak niya Anak na nga yung bata at ito nga si Zachary, nakamukhang kamukha din naman ng tatay nga nitong si Andrew. Ang nakakagalit pa dyan, sinubukan ng mga magulang ni Andrew na sina David and Kate na kunin nga itong bata nga doon kay Shirley para nga sila na nga yung mag-alaga kasi even though si Shirley nga yung nanay ng bata, anong karapatan niyang alagaan yung bata given na tinegi nga niya si Andrew sa brutal na paraan Somehow kumampi na naman yung bulok na batas nga kay Shirley kung saan piniyagan nga nila siyang alagaan nga yung anak niya kasi siguro ang iniisip nila, anong gagawin ni Shirley sa anak niya? Anak niya yan Pero ayun nga, ang hindi nila alam, yung desisyon nila na yon ay isang malaking pagkakamali nga. Para lang makasama nila David and Kate yung apo nila, nilunok nga nila yung pride nila at tiniis nga nila yung galit and sinubukan nga nilang makapag-ayos kay Shirley. Kapag-ayos sila sa taong tumapos sa buhay ng anak nila para nga lang mapalapit and makilala nga yung apo nila na natatanging alaala ng anak nila dito sa mundo. Tuwang-tuwa yung mga kaibigan at iba pang kapamilya nga ni Andrew kasi nga kahit wala na nga si Andrew, nandyan naman si Zachary bilang alaala nga ng tatay niya na tuwang-tuwa sila kasi kamukhang kamukha lang din talaga niya yung anak niya na sadly hindi na nga niya naabutan. Pero ayun lang, yung arrangement nila ay hindi magiging madali dahil nga lukaret at demonyo nga itong si Shirley. Palagi niyang iniisip na kukunin nga sa kanya yung bata, na tuwing hinihiram nga nila David and Kate si Zachary, iniisip niya na sinisiraan siya ganon. Kaya isang araw, biglaan na nga lang mawawala itong sina Shirley and Zachary. Ginawa niya ito kasi magkakaroon nga ulit ng trial at posibleng makulong na nga siya habang buhay at mapunta nga kanila David and Kate etong si Zachary.
Hinanap naman agad ng mga pulis itong si Zachary and nahanap naman nila siya but sadly, nahanap nila siya sa tabi ng dagat at wala na nga ring buhay. Apparently, nag-decide si Shirley na umalis na nga sa mundo and sa sobrang kademonyohan niya, sinama nga niya si Zachary na hindi man lang nga siya naawa. Dahil dito, nadurog nga ulit yung mga mundo ng mga nagmamahal nga kay Andrew and syempre yung mga magulang nga niya. Kasi nga, etong apo na nga lang sana yung second chance nila para nga makabawi kay Andrew, ninakaw pa sa kanila ng kaparehas na babaeng na nakit na nga sa kanila noong una. Sobrang nakakagalit na may iwasan naman sana to if nag-iisip nga lang ng maayos yung gobyerno nila at hindi nga kumakampi sa mga kriminal na mga hayop din talaga. Dahil sa malagim na nangyari sa anak at apo nila, nag-decide yung mga magulang ni Andrew na lumaban nga sa gobyerno kung saan ayaw na nga nilang maulit yung nangyari sa kanila sa iba pang mga pamilya. Ayaw nilang may makalayang kriminal nga ulit and gusto nga nilang maipakita and maipaintindi nga sa gobyerno yung nangyari para hindi na nga maulit yung maling ginawa nga nila dati na nagpalaya nga sila ng isang demonyong gumawa nga ulit ng kademonyohan nung pinakawalan pa nga nila. Look at the bright side, na balita nga din itong pinaglalaban nila and kumalat and marami nga yung sumusuporta nga sa kanila na nagsasabing kasalanan din daw talaga ng gobyerno or nung mismong justice system kasi kung tama lang din talaga yung naging desisyon nila, malamang buhay pa si Zachary eh. Kung hindi sana siya binigay doon sa baliw nga niyang nanay, baka nagkaroon pa nga siya ng chance na lumaki and mabuhay din talaga. Nanig naman din yung gobyerno at some aspect at may mga pinanagot nga sila sa pagkakalaya nga ni Shirley pero tuloy-tuloy pa nga rin yung pakikipaglaban nila para hindi na nga ito maulit-ulit. Sobrang nakakalungkot panoorin nga yung documentary na ito na nagsimulang para sana sa anak nga ni Andrew para nga makilala nga niya yung tatay niya pero ayun, hindi rin siya nagkaroon ng chance pero at least nga nagamit pa rin naman yung docu bilang pagkilala nga kanila David and Kate sa pagmamahal at tapang nga nila para kay Andrew and Zachary and syempre sa mga taong kumonekta nga kay Andrew and sa pagkakwento nga nila kung sino nga ba si Andrew at kung ano yung kinuha ni Shirley doon sa buong mundo. Ayun lang, pangalawang beses ko palang itong napapanood and iniiwasan ko nga i-rewatch kasi nga nalulungkot and nagagalit ako tuwing napapanood ko to eh. Ngayon ang title ng docu ay Dear Zachary and panoorin nyo na lang if may time kayo. Yun lang. Thank you.